Hello Taurus, ito yung reading mo for December 15 to 21, pero timeless reading din naman kasi ito kahit kailan mo mapanood, kahit lagpas na sa mga petsang binanggit ko. Basta nakarating sa'yo, natagpuan ka nitong reading na to. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, maraming salamat sa mga likes, shares, comments, sa mga super thanks, stars, mga nag-a-avail ng subscription membership, private readings ko, yung mga hindi nag-skip ng mga commercials sa mga videos ko, sa patuloy na pagsubaybay, suporta ninyo, I'm thankful, grateful. Private reading, tignan nyo na lang, nakasulat sa description or sa pinakadulo, mga detalye. Oh, may Capricorn energy na sumulpot dito. Baka relevant si Capricorn sa sitwasyon mo. Oy, may negotiation. Mga kasunduan, usapan. Areglo, ano pa. Oo, mga ganyan. Pakikipag-deal. Ano yung mga negotiation na yan? Mga bargain, parlay, kasunduan, di ba? Country. Pagta-travel sa probinsya, countryside probinsya to. Or meron ba ditong travel, farm, basta parang may nature or parang probinsya style. Or out of the country travel, pwede rin naman overseas, abroad. May ahas dear. Traidor, mga agaw, magnanakaw, patibong, deception, backstabbing, ano pa, yung mga inaakit ka sa patibong, or danger, o ingat sa mga ganyan. Abundance and prosperity. Wow, may paparating na abundance and prosperity para sa iyo, Taurus. Period ng kasaganaan, pagiging bastante. Kumbaga, kompleto yung mga pangangailangan, hindi kakapusin, maginhawa, nakakaluwag. Maraming blessings, umaapaw na mga grasya, biyaya. Ayan yun. You are bringing powerful emotions into this. Ayan. So, may mga situation na magiging emotional ka. Matinding mga emotion or powerful emotions yung binabanggit dito. Oh, anumang situation yan. Hindi ko alam kung yan ay sa family, sa love life. Meron something dito sa iyong present. Ayan, kung anong araw mo to napanood now. Okay, pwedeng yung iba dito, yung ibang sinasabi dyan, nagaganap sa'yo. Ngayon, ngayong araw na to, kung kailan mo man ito mapanood dito sa present mo. Or maybe may mga matters ka na kailangan mo, special na attention, asikasuhin. Kagaya nito, yung mga emotions, so, pwedeng dito sa now yan eh. Okay? May mga emotional situations. Or ano, yung mga, ano ba tawag doon, breakdown, yung mga nag-emotional breakdown dito. Moon energy is amplifying, yes. It definitely speaks about your emotions. Baka mawalan ka ng control sa iyong emotions. Or maging overwhelming para sa iyo. Masyadong emotional. Kasi yung moon lalo pa niyang na-amplify, napapalakas pa niya lalo yung mga emotions mo. Kasi emotions din sinisimbolize ni Moon Okay? Taurus. Oh, there is hope here. Huwag ka mag-alala kasi meron namang pag-asa. Especially dito sa present situation mo, no? Kahit sabihin mong punong-puno ng mga emotion ito o kung ano man, sinasabi naman dito may pag-asa. Okay? Yun naman pinakamaganda ron. Tignan na natin yung love life mo.
Okay. So, hindi lang mga emotion meron dito. Pati sa love life mo, may mga secrets, may mga confusion, pagiging hindi sigurado. Ayan, no, pagiging unclear. Hindi alam anong patutunguhan, hindi alam ano na yung mga next na pwede mangyari sa inyo, or hindi alam ano ba yung next move ng person mo, or ano yung mga dapat mong next move or decision. Meron ako confused, no? So, ito, pwedeng energy mo to, energy ng person mo. Bahala na po kayo mag-interchange. Depende sa kung ano yung nagre-relate sa sitwasyon ninyo. Okay? Meron ditong mga parang resentments, mga pwedeng mga galit, samaan ng loob, yung parang insecurities, kasi pwedeng may mga flaws na pinag-uusapan, no? Meron ditong isa, sinasabi niya, you made me realize my flaws. Pwedeng pinamumukha yung mga pagkukulang, mga diferensya, or pwede rin namang on a positive note, pwede ngang sinasabi naman dito is, okay, na-realize, dahil sa'yo na-realize niya yung mga shortcomings niya, yung mga issues sa sarili niya, or yung mga kapintasan niya. Okay? Oh, I feel shattered, oh. Maybe, baka na-hurt ang feelings dahil nanliit eh. So, parang nakita ko dito na highlight, kumbaga, na-highlight yung mga imperfections, na-highlight yung mga diferensya, yung mga shortcomings, pagkukulang. Yun, yung shadow side. Kaya siguro isa na broken heart. Di ko alam kung sino. O pareho kayo nagkasakitan. Pero sabi dito, our love is always there despite the distance. So, yung distance na yan, either ang tinutukoy dyan, LDR kayo, or naghiwalay kayo, not sure, or pwede yun eh, pwedeng nagkaroon ng detachment, pagkakahiwalay, nagkalayo, or pwede naman talagang LDR kayo. Pero pwede rin namang distance na yan is parang nagkaroon kayo ng wall, kahit na hindi kayo halimbawa, nagsasama kayo, pero parang meron kayong may gap. No? So, alam nyo na yun. Pwedeng kahit na living together kayo, magkalapit kayo, hindi kayo LDR, pero parang nagkaroon kayo ng distansya sa isa't isa. May gap, okay? So, yan. Tingnan pa natin yung iba. So, pwede may Capricorn dito, ah. Okay, dagdag mo sa mga signs. Unang-una, may Capricorn ka dyan. May lumitaw din na Taurus, so, kapareho mo, or ikaw yan. May Gemini. Yes, strong energy ng Taurus. Dalawang cards ng Taurus, isang Capricorn, isang Gemini, isang Scorpio, at saka Capricorn again. Ayan. So, meron ka palang death card dito, Taurus. Ibig sabihin, ending. Okay, so pwedeng may paghihiwalay nga pagdating sa love life mo. Kaya pala walang kasiguraduhan kung ano mangyayari. Although may binabanggit dito na pagiging broken-hearted, pagiging inseparable despite the distance. Pero pwede rin namang may ending. Pwedeng itong ending na to hindi naman related sa love life mo. Okay. Alam mo, daming emotional dito. Parang meron ka matinding pagdadaanan na emotional. At saka anguish, ibig sabihin torture, napakasakit. Napakahirap pagdaanan na yun. At siya siguro broken-hearted ka, pwedeng sa love life mo nga to. Pwedeng past na eh, kasi nagkaroon na ng ending dyan eh. Pwedeng death card o kung hindi man, kung together pa kayo, baka mamaya mauwi sa breakup, yung mga ganyan-ganyan.
Okay. O pwedeng iba dito, past na nga kasi pwedeng past trauma na yan. Mga sugat na hindi pa naghihilom. So, hindi ka pa totally healed. Pwedeng may mga feelings ng guilt. Pwedeng sa'yo yan o doon sa person na nakaka-deal mo. Basta may mga intense emotions, feelings dito. Unfinished business, mga unresolved na mga issues, whether sa romantic yan or hindi. Ang problema mo rito, may lack of effort. Whether ikaw to, lack of effort sa ginagawa, or may effort pero parang, alam mo yon yung parang sinasabi nila, nagsalita ka, nagsorry ka, sinabi mo pero lumabas sa ilong. So, that means, hindi sincere, hindi genuine. Pwedeng ganun. Okay. Or kung meron ka nakakadil na tao rito, sa love life mo man yan, hindi. Kulang eh. May pagkukulang tong tao na to, hindi talaga siya, hindi genuine yung effort niya or may kulang. May regression din dito, instead na pagangat, lalong paatras, paurong, palalim. Backwards to eh. Backward yung progress. Instead na mag-forward siya, pa-backward siya. So, instead na pa-improve, pa-move on, pa-worse yung dating. Okay? At may mga bagay dito na parang kahit anong sabihin eh, hindi worth yung mga effort. Kahit na mag-effort ka na mag-effort dito, parang baliwala lang. So, nakikita ko with the Page of Coins is a period ng studying, lessons learned para sa'yo, o baka iba, you're dealing with a person who is younger than you, or ikaw yung mas bata, o pwedeng anak mo yan, basta someone younger, romantic man to or hindi. You need to set goals. Kailangan mo i-ground yung sarili mo kasi nga, nadidiskaril ka dahil dito sa mga emotional. Okay? Pwede rin may good news sa'yo kasi page yan eh. Kasi nga, sa love life mo, definitely, malungkot. Di maganda yung mga energies dun eh. Pero pagdating sa ibang bagay, pwedeng may good news para sa'yo. Nakikita ko dito, mag-work hard ka talaga with the Page of Coins. Parang meron ka kasing ambition dito or gustong matupad or ano man to, goal. Mga personal goal mo siguro yan. Nakikita ko talaga dito, natututukan mo yan, naaralin mo, magre-research ka, yung mga ganun-ganun. Gusto mo talaga matuto. Kumbaga ito yung willingness mo na matuto eh. Okay? Pagdating naman dito sa waning moon mo, may binabanggit dito, mayroon kang knowledge or skill or wisdom na ma-acquire etong 3 to 4 weeks na to. At something related sa pagpaplano mo, sabi dito, i-re-evaluate mo daw yung mga pinaplano mo. At kailangan magkaroon ka ng mga new perspectives, kailangan maging diligent ka, maging patient ka, para dito sa mga goals mo. Okay? At meron ding opportunities, prospects na paparating sa iyo. Good news. So, yun lang. Pwede nga lang may ending breakup dito. Pagbabago kasi death card yan. Major transformation yan. No? Endings and beginnings yan. Tapos the devil card mo, nakikita ko dito is freedom from toxicity. Relationship man ito or hindi. Makakalaya ka na sa chains ng the devil. Kung anumang mga unhealthy patterns, connections ito, ibig sabihin you are finally breaking free. Or malaya ka na. Okay? So yan, reading mo Taurus. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.